Libo-libo ang dumalo sa mga idinaos na kilos protesta sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila ngayong araw para ipanawagan ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte at iba pang issue. Zen, nasa higit 500 ang dumalo sa kilos protesta dito sa EDSA Shrine para ipanawagan sa Kamara na aksyonan na ang mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Siyempre, hindi tayo magpapahuli dun sa ginawang rally kahapon ng mga pro-impeachment. At sabi nga nila libu-libo yung mga dumalo at nagpakita na talagang mga nagnanais na i-impeach si Vice President Sara Duterte. At meron na nga isang nagkalakas ng loob na yung libu-libo nun talaga nilagyan na niya ng bilang. Sabi niya mga 10,000 yung mga dumalo doon sa rallying kahapon. Pero tanungin natin, dito kuyin din natin at alamin kung sino-sino naman itong mga nasa likod nito ng rallying ito na ayon nga sa isang anti-Duterte vlogger din, itong nagsabi na ito, yung nagpahayag na mga 10,000 raw yung nag-attend na yung kahapon doon. At titingnan mo nga naman, lalot yung kuha ng camera malapit, parang punong-puno. Pero sure ko, kung yun ay drone ang ginamit, di makikita natin kung gaano yung lawak ng naabot nila. Pero itong libo na ito, ikulangot lang ito. May kukumpara natin sa 1.57 million na nagrally naman ng mga anti-impeachment. Kita naman natin lahat ito, kahit mga anti-Duterte pa, kahit mga pinklawan man yan. Pero bago yan, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Saan man sulo kayo ng Pinas naroroon, ang pagpapalapit sa natin. At nagpupugay pong muli si Makatang Tambay ng puhunan ni Logic ng Buhay. Subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. At ito nga yung usapan natin ngayon. Yung libo-libo raw na nagdalo naman kahapon dun sa EDSA. Ano yung mga issue na kanilang itinaguyo dito. Makikita natin yung mga banners nila, yung mga tungkol dun sa maanumalyang budget ipinapanawagan din nila ron at tinutulig sa maliban pa nga rito sa pag-impeach ng KBP Sara na mayroon pa nga tinatawag ito rin ng mga nagsalita ron na isa raw impacta na kumbaga isang tagadurog ng demokrasya kung ito yung magiging Pangulo sa 2020. Expect na natin yun dahil wala naman sila iba talagang layunin wala pa man itong mga rallying ito. Natural yan talaga ang gagawin nila. At tukuin nga natin ng mga lumahok na ito. Ito yung pinagsanib na dilawan, pinklawan at itong mga loyalist. Mga ibang grupo pa rito na lumahok, katulad halimbawa nung may magdalo rin dito, diba? Tapos may mga retired general, na katulad nga nitong napanood ko rin na nagpahayag, ito si retired General Reyes. Hindi naman siya talaga pro-Duterte. Actually, isa nga nagsabi na nung panahon na siya ay undersecretary ng DICT, nag-resign nga siya dahil may nakita nga siyang mga anomalya rin. Ibig sabihin, hindi ito ngayon lamang sabihin mo nag-antay o pro-Duterte. Wala siya talagang pinapapil dati pa man. Kaya hindi nababagay, ugnay na ng ibang vlogger na si Reyes daw inilalaglag na si Duterte. Wala namang ganun dahil mismo yung general na ito ang napanood ko na nagpahayag ng ganitong bagay. At balik tayo rin sa sinasabi natin ng mga taong ito na nasa likod ng sinagawang rallying ito. Batid natin na may mga kanya-kanyang mga layunin sila. Ang aking pinupunto rito kung bakit iginigiit nila ang ganitong impeachment dahil nga sa dalawang bagay. Una yung mga pinklawan at dilawan, alam naman natin na ito ay talagang nakablubog na ng pagkawasak ng mga political career nila. Lahat sila ay dalawang bis na inaihulog sa iniduro sa pamamagitan ng mga ginagawa nilang pagtuligsa sa dating Pangulong Duterte. Hindi nagugustuhan ng tao na pipilitin mong ibuwal yung tao na may ginagawa. Tapos kayong sumisira, nakita naman nila na puro pagnanakaw lang naman ang nalalaman ng mga taong bayan na pinagagawa nyo rin.
At yung kung paano nyo lasunin, iligaw yun at linlangin yung mga taong mga inosente. Pamagitan ng mga black propaganda na kasama ninyong itinataguyod ng mga mainstream media na kasabwat ninyo. Kaya nga may mga tinatawag na bias, di ba? At hanggang ngayon umiiral yan. Kaya sila dyan nagpipilit at naguhumiyaw sa kalsada na impeach si BP Sara. Ito kaya yung pinakamalaking hadlang sa kanila sa 2028. At kaya naman itong mga pinklawan darapa na rin para ma-impeach nga rin ito. Papalakas din sila ng kanilang alyansa para naman dito sa darating na eleksyon ng 2025. Yung mga lumalaban din itong mga senador, susubukan ulit nila yung angas nila. At kagaya ni Bam Aquino, si Childokno, at saka ito si dating senador Kiko Pangilinan, mga lalaban to. At ang isa pang nasa likod ng nanawagan nga rin kahapon ay itong mga tao na ang gusto ay tuluyang pagsabungin yung Duterte at Marcos. Ginagamit nila ito. Bakit natin ito nasabi? Ang daming vloggers kaya na mahusay din naman katulad ng mga abogado. Ito ay mga pinapanood kong vloggers. At nakikita natin yung mga hidden agenda nila kung paano nila binabatikos ang Duterte samantalang bagyang-bagya lang nilang kantiin ang mga Marcos. Dahil itong mga loyalista, ito'y ginagamit din nila para magdagdag ng kanilang pwersa sa alyansang ito na kanilang binubuong muli o pinalalakas. Kaya kahit sila totoong isinusuka si Marcos, lalo marami tayo ngayon nakikita, o kahit sila, marami nakikita ang mga hindi magandang ginagawang gobyerno, lalong-lalo na yung mga aligasyon ng mga pagnanakaw at pandarambong sa pera ng bayan. Alam natin na hindi ito nila nagugustuhan. Pero sa kabila nito, ang marami sa kanila itikom dito, bagkus ang binibira nila ng binibira yung mga Duterte. Ito yung mga nasa likod ng ginawang rallying yun kahapon. Kaya nga't nalilito na nga sila. Ano bang ipapanawagan natin? Laban ba sa administrasyon o laban lang sa ating ikalawang pangulong si Sara Duterte? Yun yung kanila kinalilito dito dahil naglahok-lahok na nga sila. Hindi nila maintindihan kung ipapanawagan nila yung tiwalian ng administrasyon, kung yung talagang i-highlight nila o yung impeachment versus kay Sara Duterte. Ito namang mga loyalists, pinakikita nila na si Marcos hindi talaga kayang itumba. Kaya nga sila naninindigan din sa panig nito kahit alam nila na ito may kahinaan talagang pangulo. Kung may papakita nila na matatag si Marcos at hindi kaya ibagsak sa mamagitan ng ginagawa nilang suporta, gusto rin nilang ipamahiya ang mga Duterte supporters sa ganitong mga ginagawa nila. Yun yung nakasinto dun sa rally na yun. At ito namang mga oportunistang mga grupo, tuntua sila at na magkalaban ito dahil alam nila si Marcos maaari nilang mauto-uto. Pero kung ito si Duterte ang maupo, hindi nila kaya. Lahat sila talaga pupulutin sa kangkungan. Kaya kahit isinusukan nila si Marcos, kahit pa paano pinapakisamahan nila ito at ginagamit parang alyansa nila ay muling makabangon at lumakas. Kaya nilang utuin si Marcos, sa totoo lang. Kaya kung halimbawa bagsak ang Duterte, baliwala sa kanilang wasakin ang Marcos. Kung halimbawa matuluyang mawawala sa politika ang mga Duterte. At ito yung paraan ngayong ma-impeach si BP Sara. Hindi na ito makakatakbo kahit sa posisyon oras na ma-impeach ito.